Isang mapagpalang araw sa inyo, Misteri at mga kapurga. Ako nga pala si Arlene, 27 years old, at ang fiancé ko naman ay si Ronnie, 31 na siya. Pareho kaming nakatira dito sa Maynila, pero si Ronnie ay tubong Tacloban. Sa opisina kami nagkakilala at nang naging kami ay nagdesisyon kaming magnegosyo. Ngayon ay 3 taon na kaming magkasintahan. Isang araw ay niyaya ako ni Ronnie na umuwi sa probinsya nila para sa piyesta. Masaya raw kasi sa lugar nila tuwing may selebrasyon. Excited ako dahil unang pagkakataon kong makakapunta sa lugar nila. Mas lalo po akong natuwa nang malaman ko na gusto pala akong makilala ng mga magulang niya. Ang alam ko lang kasi ay ang tatay niya ang kapitan ng barangay sa lugar nila at walang tumatakbong kalaban dito dahil sa laki ng respeto ng mga taong bayan sa kanya. Pagdating namin sa Tacloban, agad kaming dumiretso sa bahay nila Ronnie. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan, namangha agad ako sa ancestral house nila. Bagamat simple, ramdam mo ang kagandahan at dignidad ng bahay. Malalaki ang halige, maayos ang pagkakapintura, at kahit luma na, halata na ito ay inaalagaan. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan, bumaba agad si Ronnie. Napangiti siya nang makita ang nanay niya na agad siyang niyakap ng mahigpit. Halata sa mata ng matandang babae ang pananabik sa kanyang anak. Nay, Tay, si Arlene po, fiancé ko. Ang pagpapakilala sa akin ni Ronnie. Tawagin mo na lamang akong Nanay Rosie, ha? At ito ang asawa ko. Tawagin mo na lang na Tatay Igme. Ang nakangiting sabi sa akin ng nanay ng nobyo ko. Nginitian ako ni Tatay Igme at nang magmano ako sa kanilang dalawa ay tinapik nito ang anak niya at sinabing, Ronnie, mukhang pinalad ka ng husto sa nobya mo, ha? sabay ngiti sa akin ng matamis. Misteri, nakakatuwa silang pagmasdan. Alam mong mahal na mahal nila ang isa't isa at welcome na welcome ang pakiramdam ko sa kanila. Hey, tuloy kayo at mukhang napagod kayo sa biyahe. Iwan niyo na ang mga gamit niyo dyan at kami na ng mga kasama namin ang bahala dyan. Ang bilin pa ni Tatay Igme habang sinenyasan ng 2 binatilyo na mabilis namang lumapit at tumulong sa pagbuhat ng gamit ko. Ray, Antonio, pagkatapos niyo dyan magmerienda muna kayo, ha? Ang paalala pa ni Tatay Igme sa 2 tauhan niya. Naku, salamat po, Kap. Ang magiliw na sagot naman ni Antonio habang bitbit ang maleta namin papasok ng bahay. Naisip ko tuloy na totoo nga ang kwento ni Ronnie na mabait ang mga magulang niya. Ronnie, mukhang napakabait talaga ng mga magulang mo, no? Oo, mahal sila ng mga taga rito at kahit mga katabi naming barangay, respetado sila. Dati kasing magulo dito, pero mula nung si tatay na yung namuno sa lugar namin, naging tahimik na. Ang nakangiting sagot sa akin ni Ronnie. Pagpasok namin sa kwarto kung saan kami matutulog, ay napansin ko ang isang pamilyar at mabangong amoy na sobrang nakakapagpakalma. Narelax ako ng sobra pagpasok ko doon at napansin ko tuloy na may maliit na botelya na may mahinang usok na lumalabas. Nakakakalma ano, iha? Pampasarap ng tulog yan, Arlene. Ang nakangiting sabi ni Nanay Rosie na naghatid sa amin sa taas. Oo nga po mukhang mapapasarap ang tulog namin dito. Ang alam ko po, yan din ang gamit ni Ronnie tuwing gabi. Ang magalang ko namang sagot, sabay hinga ulit ng napakabangong amoy na nagmumula sa botelya.
Akala ko ay magiging tahimik na ang gabi namin. Ngunit ng bandang 11:11 na ng gabi, ay biglang may kumatok sa bahay nila Ronnie. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang kagawad na tinatawag si Tatay Igme. Kap! Kap! Ang malakas nitong tawag. Pasensya na po kayo, pero kailangan namin ng tulong nyo. Si Antonio po kasi. Nagmamadaling sumama si Tatay Igme sa kagawad. Ginising ko si Ronnie at sinabi ko dito na mukhang may kaguluhan sa labas. Bumangon ito at kinausap ang nanay niya. Maya-maya lang ay bumalik ito at sinabi sa akin na dumito lang raw ako, susundan niya ang tatay niya. At huwag raw akong mag-alala at kilala sila sa lugar nila. Dala ng matinding pagod sa biyahe ay hindi ko na naantay pa ang nobyo ko at nakatulog ako. Umaga na nang magising ako at pagbaba ko ay niyaya agad ako ni Nanay Rosie na dumiretso na sa kusina para mag-agahan. Iha, ano ba ang paborito mong ulam? Sabihin mo lang ha, para maipaghanda kita. Ang malumanay na sabi ni Nanay habang nag-aayos ng hapagkainan. Misteri, maganda man ang hain ng lamesa, ay halatang may seryosong nangyari kagabi dahil kita sa mga mukha nila ang lungkot. Ano pong nangyari kagabi, Tatay Igme? Ang mahinahon kong tanong. Iha. Buntong hininga ng ama ni Ronnie. Ayoko pa sanang ikwento sa inyo dahil maaga pa. Pero natagpo ang patay si Antonio kagabi malapit sa basketball court. Katulad raw ito ng mga nakikita sa kabilang barangay. Ang sabi mukhang inatake raw ito ng... Hindi na naituloy ni Tatay Igme ang kwento dahil pinisil ni Nanay Rosie ang kanyang kamay. Ang aga-aga, Igme, para takutin mo ang nobya ni Ronnie. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na, iha ha. Kumain muna tayo at baka gutom na kayo ng anak ko. Kitang-kita ko ang pilit ng ngiti ni Tatay Igme habang sinasabi niya ang mga yon. Kaya naisip ko na huwag na munang magtanong at sa halip ay mag-focus na lang sa masarap na pagkaing inihanda ng nanay niya. Pagkatapos naming kumain ay nag-ayos na kami ni Ronnie para sa mga lakad namin sa araw na yon. Malapit na rin kasi ang piyesta sa lugar nila. Katunayan nga, kasabay ito ng wedding anniversary ng nanay niya. Dahil dito ay maraming kaganapan sa barangay nila, kaya balak naming mag-ikot-ikot na rin at makidalo sa mga selebrasyon na magaganap. Paglabas pa lang ng bahay namin ay may mga bumabati na agad na kapitbahay kay Ronnie. Nakakatuwa nga, Misteri, kasi parang kilalang kilala siya ng mga tao doon. Magiliw na may halong paggalang ang mga pagbati sa kanya na siya rin namang ikinatuwa ko. Nakakatuwa naman dito sa inyo, mahal. Sobrang palabati ng mga tao. Oo nga ganito talaga kasi dito, lalo na at halos magkakakilala kaming lahat. Ang nakangiting sagot ni Ronnie sa akin. Naglakad-lakad kami sa barangay nila at kita ko na abala ang mga tao sa pagpapaganda ng kanilang mga bahay. Maraming mga batang naglalaro at nagsasabit naman ang mga ilang binatilyo ng mga banderita sa kalsada. Gayunpaman, makikita mo rin ang ilan sa mga nakakatandang residente na nagkukumpulan at seryosong nag-uusap. Malamang pinag-uusapan nila ang mga nangyayari kagabi. Nakakita ako ng bakery kaya niyaya ko muna si Ronnie na bumili ng tinapay at umupo muna kami para magmerienda. Medyo nag-alangan si Ronnie pero pumayag na rin ito. Ronnie, ano nga pala yung nangyari kagabi? Ang halos pabulong na tanong ko sa kanya. Naalala mo ba si Antonio?
Yun yung isa sa mga tumulong sa ating magbuhat ng gamit natin kahapon. Natagpuan siyang patay sa basketball court. Ganun? Ano daw yung kinamatay niya? Hindi pa masabi Pero ang tingin ko, may nakaaway siguro siya sa kabilang barangay. Tapos dito na lang siya dinala matapos patayin. Sa totoo lang, nahihiya nga ako sa'yo kasi ngayon lang may nangyaring ganyan sa lugar namin. Tapos nataong nandito ka pa. Sa tingin ko ay aswang ang yumari kay Antonio, Ronnie. Ang singit ng matandang panadero mula sa loob ng bakery. Grabe naman kayo, Kapekto. Meron bang ganun sa panahon ngayon? Nako, ngayon ka lang kasi nauwi rito. Bali-balita yan ngayon dyan sa mga katabi nating barangay. Ngunit natigilan sa pagkwento si Kapekto nang makita niyang seryoso ang titig sa kanya ni Ronnie. Maniwala ka sa akin. Totoo pa rin ang mga aswang. Sila pa rin ang palihim na naghahari. Ang mabilis na pagpapatuloy ng matanda, sabay ngiti sa aming dalawa. May aswang pala dito sa inyo, Ronnie. Ang nasabi ko sa kanya habang naglalakad kami pa uwi. Mabilis niya namang sinabi na walang katotohanan sa mga kwentong ito. Ito raw ay lumang paniniwala ng mga nakakatanda sa kanila at ginagawa lang rason para sa mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Kung totoo ang aswang, Arlene, bakit wala nun sa Maynila? Ang pabiru pang hirit ni Ronnie habang binubuksan ang kanilang gate. Kinabukasan ay may sagala sa lugar nila. Misteri, napakaraming tao, halos lahat nakaabang sa kalsada. Yung iba naman ay nakadungaw sa mga second floor ng bahay nila at may mga kabataan pa nga na umakyat ng mga puno para lang makita ang parada sa daan. Ang saya, di ba? Nakakatuwa na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ang piyesta dito sa lugar namin. Oo nga, sa Maynila halos wala nang nagsiselebrate ng ganito eh. Totoo nga naman kasi, kahit may mga parada sa Maynila ay hindi na ganito kasaya. Pagkalipas ng musiko at sumunod na ang sagala, ang ganda ng mga bihis ng mga kabataan. Iyong iba pa nga ay nakasakay sa mga kalabaw na ginayakan ng napakaganda. Palakihan sila ng mga dalang arko at pagandahan ng kasuotan naman ang mga kababaihan. Maya-maya lang ay lumabas na ang Reyna Elena. Misteri, napakaganda nito. Makinis ang balat at napakaamo ng muka. Maganda rin ang hubog ng katawan nito at ang buhok naman niya ay nakapusod at pinalamutian ng iba't ibang mga sariwang bulaklak. Sandaling nanahimik ang mga tao na siya namang ipinagtaka ko. Pagtaas ng kamay ng Reyna Elena para kumaway ay biglang sumabog sa sigawan at hiyawan ang mga tao sa barangay. Kung kanina ay masaya sila, ngayon ay halos mabaliw na ang ilan at may mga nakita pa nga akong matatanda na umiiyak. Si Ronnie naman ay nakita kong nakapako ang tingin sa dalaga. Natawa na lamang ako kasi hindi ko rin naman siya masisisi. Ako rin nga, kanina lang ay natulala rin nang makita ko ang napakagandang babaeng yon. Siya pa kaya. Dahan-dahang naglakad ang Reyna Elena. Kumakaway ang mga taong bayan at nginingitian ang lahat ng taong nakatingin sa kanya. Pagdating sa harapan namin, saglit itong huminto at tinitigan si Ronnie. Nakita ko na nginitian niya ang nobyo ko at pabiru kong siniko si Ronnie. Huy, nakatingin sa iyo yung Reyna. Ang sabi ko na siya namang parang ikinagulat niya at napangiti rin siya. Natawa ako, ngunit pagtingin ko sa Reyna Elena ay parang tumigil ng saglit ang kasiyahan. Tinitigan ako ng masama ng Reyna Elena. Saglit lang naman at pagkatapos noon ay tinuloy na niya ang kanyang paglalakad.
Ewan ko ba kung bakit mystery, pero parang ako lang ang nakapansin nun. Tinanong ko ang nobyo ko kung napansin ba niyang parang sinungitan ako ng Reyna Elena, pero sinabi niya na wala naman daw siyang nakita. Ang totoo, nagtaka ako. Pwede kayang imahinasyon ko lang yun? Pagpasok namin ng bahay, tinanong ko si Ronnie. Kilala mo ba yung Reyna Elena? Huminto kasi siya sa harapan mo eh. Parang kilala ka niya? Oo, kilala ko yun. Angelina ang pangalan niya. Kababata ko. Ang nakangiti niyang sagot. Pero hindi na niya dinagdagan pa ang kwento. At sa halip ay nagkwento na lang siya tungkol sa kung gaano kasaya ang perya sa kanila na pupuntahan namin bukas. Humiga na kami at nakita ko na mabilis nang nakatulog si Ronnie. Sobrang nakaka-relax talaga kasi ng amoy ng pausok na nilagay ng nanay niya sa kwarto. Sobrang nakakakalma ito at para bang makakalimutan mo ang mga problema mo habang dahan-dahan kang dinadala ng halimuyak papunta sa mundo ng mga panaginip. Ganito pala ang tulog ni Ronnie tuwing gabi. Palibhasa, ngayon lang kami natulog ng magkasama. Mabigat na ang talukap ng mga mata ko nang mabaling ang tingin ko sa bintana. Mystery, biglang nawala ang antok ko. Sa liwanag ng buwan ay nahagip ko ang isang maitim na nilalang na nakasilip sa bintana. Nakatingin ito sa amin habang ang mahaba at kulay puti nitong buhok ay tinatangay ng hangin. Nagmamadali akong bumalikwas para gisingin ang nobyo ko. Ngunit sadyang malalim ang tulog niya. Ronnie! Ronnie! Ang paulit-ulit kong sinasabi pero ayaw niya talagang bumangon. Takot na takot akong sinilip ang bintana pero pagtingin ko doon ay wala na ang aswang. Naglakas loob akong tumayo at sumilip sa labas. Payapa at tahimik naman liban sa mangilan-ngilang pagtahol ng aso. Dahil dito, bumalik na lang ulit ako sa kama at pinilit kong matulog. Pagod lang talaga siguro ako. Guni-guni ko lang malamang yun. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Hiyang-hiya ako sa magulang ni Ronnie kaya nagmadali akong magayos. Pagbaba ko ng hagdan ay nagulat ako dahil may bisita pala. Andoon ang Reyna Elena. Nagulat ako dahil napakaganda pala talaga niya sa personal. Kahit ako nabighani nang makita ko siya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa bago siyang ngumiti at batiin ako. Kamusta? Ako nga pala si Angelina. Kababata ako ni Ronnie. Lina na lang ang itawag mo sa akin. Ang masaya nitong bati habang naglalakad papalapit sa akin. Mabilis namang tumayo si Ronnie mula sa pagkakaupo nito at pinakilala ako sa bisita nila. Alina, siya nga pala si Arlene, ang nobya ko. Siya yung kasama ko kagabi habang nanonood ng parada. Siya pala yun. Nakita ko nga kayo kagabi kaya tinanong ko kung sino yung kasama mo. Alam mo, napakaganda mo kahapon pero mas maganda ka pala sa personal. Naku, sobra ka naman. Ang sagot ni Lina habang nakangiti pero nakita ko na parang may kaunting talim ang tingin niya sa akin. Matapos noon ay umupo kami sa sala. Nagtataka pa rin ako kung bakit nahandito si Lina. Arlene, kumain ka na ba? Mukhang napagod ka kagabi at hindi ka pa nakakapag-almusal. Ang bilin sa akin ni Nanay Rosie habang naglalagay siya ng kape para sa amin. Maagang umalis si Tatay Igme mo dahil may kailangang ayusin sa barangay. Tikman mo ito. Nagdala ng dinuguan at puto si Lina.
Ang pasunod pa niya habang nag-aayos ng maliit na botelya na nakita kong nilagyan niya ng mga tuyong dahon at sinindihan. Napakabango ng usok nito at nakita ko na na-enjoy ito hindi lang ni Ronnie kundi pati na rin si Lina. Grabe, nakakatuwa naman at hanggang ngayon nagpapausok pa rin kayo, Nanay Rosie. Oo naman anak, nakagawian ko na talaga ito. Bisyo, ika nga. Medyo nagtagal din ang kwentuhan namin sa sala. Kapansin-pansin din na parang kaklose ni Nanay Rosie si Lina. At nakita ko rin sa mata ng nobyo ko na para bang enjoy na enjoy siya at para bang isang matalik na kaibigan na matagal nang hindi niya nakikita ang pagtrato niya sa Reyna Elena. Pero mystery, nakakapagtaka ito sa akin dahil ni minsan ay wala naman siyang nabanggit na Angelina sa buhay niya. Nang umuwi na si Lina at naghahanda na kami para pumunta ng peryahan ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pagpasok ni Ronnie sa kwarto, tinanong ko agad siya. Ronnie, bakit hindi mo man lang nasabi sa akin na kababata mo pala yung Reyna Elena kagabi? Ang galit kong tanong na may halong selos. Napakunot ang noo niya, halatang nag-iisip ng isasagot. Ano eh? Anong ano? Sa totoo lang, ex ko si Angelina. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo agad. Wow, nakalimutan mong sabihin sa akin na yung Reyna Elena ng lugar nyo, dati mo palang kasintahan. Ang natatawa at pabiru kong tanong sa kanya. Basa ko ang pagkalito ni Ronnie sa hirit ko sa kanya. Ang sa akin lang kasi, kung ako ang pinalit sa babaeng ganong kaganda, malamang may nakita siya sa akin na wala ang isang maladyosang Reyna Elena na si Angelina. Napakagwapo mo naman at napasagot mo ang babaeng yun. At napakaganda ko naman para ako ang ligawan mo pagkatapos niya. Natawa si Ronnie at namula ang kanyang muka. Sa totoo lang, hindi ko rin naman kasi niligawan yun si Rina. Anak kasi yun ni Kapekto, yung bakery na pinuntahan natin kahapon. Kaibigang matalik ni tata yun, kaya parang naset up lang kami ni Lina hanggang sa yun, naging kami. Pero nung tumanda ako, napagtanto ko, hindi ko pala siya gusto. Kaya bago ko pumunta ng Maynila, nakipag-iwalay ako sa kanya. Nakakatuwa lang na may nakausap akong kababata ko. Pero alam mo, sa totoo lang, pinaikot lang ako noon nung kami pa. Marami kaming pinagsabay-sabay noon. Dala na lang ng pagiging magkumpare ng tatay namin, kaya kinausap ko pa rin siya. At ito ang pinalit mo sa kanya? Ang pabiru kong tanong sabay turo sa sarili ko. Niyakap ako ni Ronnie nang mahigpit at hinalikan. Uy, niligawan kita. Pinatagal mo pa bago mo ako sinagot. Hindi ka lang basta pamalit ano? Ikaw ang pinili ko. So ibig sabihin, mababa talaga yung taste mo. Natawa naman kaming dalawa sa biro ko at nagyakap pa kami ng matagal. Ninanamnam namin ang sandaling yun nang mapansin ko na may anino ulit na nakasilip sa bintana. Biglang bumaho ang amoy ng kwarto at nahagip ng gilid ng mata ko ang isang nilalang na may mahabang buhok na nakadungaw sa bintana at nakatitig sa amin. Ronnie! Napasigaw ako sabay turo sa bintana. Bigla namang lumundag ang nilalang palayo at hindi na ito nakita ni Ronnie. Mabilis namang pumanik si Nanay Rosie sa kwarto at nang malaman niya ang nakita ko ay mabilis niyang nilak ang bintana at nagsindi siya ulit ng pausok niya. Iha, baka guni-guni mo lang iyon. Minsan talaga iba ang bagsak ng mga anino dyan sa labas, lalo na kung mabilog ang buwan. Sige po, baka nga po guni-guni lang yun. Maliligo lang po ako. Ang mahina kong sagot habang nag-iisip kung ano nga ba yung nakita ko.
Pumasok ako sa banyo, dala pa rin ang mga isipin ko. Pinilit kong i-relax ang isip ko kasabay ng daloy ng maligamgam na tubig. Habang nakapikit ako, bigla akong nakarinig ng isang malakas na kaluskos. Napalunok ako habang dahan-dahan kong pinapatay ang shower para makiramdam. Misteri, tama nga ang hinala ko. Mula sa maliit na bintana na lagusan ng singaw ng banyo, ay may nakita akong dalawang matang nakatitig sa akin. Halos mapalundag ako sa kaba. Nanlambot ang mga tuhod ko nang maisip ko pa na lampas tao ang taas ng maliit na bintana. Napapikit ako saglit sa kaba, pero nang tingnan ko ulit, biglang nawala yung nakasilip doon. Kaya't madali kong tinapos ang aking paliligo. Hindi ko na nga nagawang magtuyo. Lumabas na lang ako, basang-basa ang buhok at dali-daling bumalik sa kwarto. Pagkapasok ko sa kwarto, nakita ko si Ronnie na nakaupo sa gilid ng kama. Tila abala sa pagsiselfone. Napatingin siya sa akin, nagtataka. Oh, bakit parang takot na takot ka? Wala, napagod lang siguro ako. Ang mahina ko namang sagot. Sa puntong yun, ramdam ko talaga na may mali na sa lugar na yon. Nagdududa man ako sa mga nakita ko ay hindi ko hinayaang masira noon ang mga plano namin ng gabing yun. Tumuloy pa rin kami sa peryahan sa kabilang barangay at sobrang nakakatuwa nang makarating kami doon. Napakaraming tao at napakasaya ng atmosphere. Naglaro kami ng bingo at sumakay sa tsubibo ni Ronnie. Nag-ubos kami ng barya sa color game at nang mapagod kami ay kumain kami ng barbecue at bumili ng gulaman sa gilid. Habang nagmimerienda kami ay nagulat ako nang biglang dumating si Kapekto. Ronnie! Arlene! Abay, nandito rin pala kayo! Ang magilaw na bati ng panadero. Andito rin si Lina! Ewan ko ba sa anak kong ito? Pinilit akong pumunta dito ngayon. Ganyan yata talaga kapag walang boyfriend. Sabay kindat nito sa aming dalawa. Natawa naman kami parehas at maya-maya lang ay dumating si Lina na may dalang cotton candy at nagulat pa ito nang makita kami. Uy, andito rin pala kayo? At ano na naman ang pinagkukwento ni tatay sa inyo? Ang nakangiti nitong bungad sa amin. Hindi nakasagot si Ronnie at nagtaka ako dahil kitang-kita ko na natulala ito kay Lina. Nakapako lang ang tingin nito sa babae at nakangiti. At bago pa man maging weirdo ang sitwasyon, ay tinapakan ko ang paa nito na siya namang parang kinagulat niya at nagbalik sa kanya sa realidad. Ay, oo. Plano talaga naming magpunta dito ngayon. Sabay akbay sa akin ang mahigpit. Hindi pa kasi na-experience ni Arlene ang peryahan dito sa atin eh. Oo nga! Kakaiba talaga ang saya ng perya dito ano? Hindi mo sukat akalain na ilang gabi lang natagpo ang patay si Antonio dyan sa basketball court. Ang dahan-dahang nabanggit ni Kapekto habang kumakain ng cotton candy at nakatitig sa tsubibo. Sa bagay, sanay na talaga tayo sa payapang pamumuhay ano? Hindi kayang pigilan ng trahedya ang selebrasyon natin ngayon. Ang matalinghaga pa niyang sinabi. Anong pinagsasasabi mo dyan, Tay? Halika na at nakakaistorbo tayo sa date ng dalawang to. Ang biro naman ni Lina habang hinihila ang tatay niya palayo. Nagpaalam na sila sa amin at nakita ko na tinignan ulit ako ng matalim ni Lina. Nalihim ko namang kinatuwa dahil naramdaman ko ang pagsiselos nito. Hoy, natulala ka kanina.
Siguro nagagandahan ka pa rin kay Lina, no? Hindi ko makuhang magalit dahil wala naman siyang pinapakitang rason para magselos ako. Ang nakakapagtaka lang ay kung bakit natutulala siya kapag nakikita niya si Lina. Maganda siya pero hindi naman siguro ganun kaganda. Oo nga eh, napansin ko rin yun na parang nablangko ako kanina. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Ronnie nang sabihin niya ang mga salitang yon. Kitang-kita ko na hindi siya nagsisinungaling. Alam mo, hindi ko lang maikwento sa iyo yung mga nangyari sa amin ni Lina. Pero sa totoo lang, ayoko na kasing balikan yung mga bahagi ng yun ng buhay ko. Hindi na naituloy ni Ronnie ang kwento niya dahil bago pa man niya masundan ito ay biglang may sigawang naganap malapit sa Chubibo. May aswang! May aswang! Ang sigaw ng isang bata na nagmamadaling tumakbo papalayo mula sa kaguluhan. Mula sa kinatatayuan namin ay kitang-kita namin na may dalawang itim na nilalang na sumisigaw sa ibabaw ng Chubibo. Hawak ng mas malaking aswang na mistulang higanteng aso ang isang lalaki sa leeg. Samantalang ang mas maliit na aswang naman ay nakakapit lang sa Chubibo at inaangila ng mga tao sa paligid nila. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko. Pamilyar ang maliit na aswang na ito, Misteri. Ito ang lagi kong nakikita sa bahay nila Ronnie. Napasigaw ako at nang hinila ko si Ronnie papalayo ay nakita ko na nakatulala lang ito at nakatitig sa kaguluhan na nagaganap sa Chubibo. Ronnie, halika na! Umalis na tayo dito! Ang sigaw ko sa kanya, pero hindi siya matinag sa kinatatayuan niya. Hinila ko na lang siya ng malakas na parang kinagising naman niya at pagkatapos nun ay sabay kaming tumakbo ng mabilis pabalik ng bahay nila. Wala sa wisyo si Ronnie kaya halos kalad ka rin ko na ito pabalik sa kanila. Pagdating naman sa bahay, humahangos kaming sinalubong ni Nanay Rosie. Mga anak, tumito muna kayo sa loob ng bahay. Bilisan ninyo. Habang nagmamadali kaming papasok ng bahay, ay siya rin namang paglabas ni Tatay Igme. Manatili lang kayo dyan sa loob ng bahay. Huwag kayong lalabas. Ronnie, ikaw muna ang bahala rito. Ang nagmamadaling bilin ni Tatay Igme. Mabilis nitong ikinandado ang gate habang kami naman ay nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa kwarto ay tulala pa rin si Ronnie na nakaupo sa kama. Nagmamadali namang nagsindi ng pausok si Nanay Rosie habang hinihimas ang mukha ng anak. Misteri, nanginginig si Ronnie ng mga oras na yon. Maya-maya lang ay bigla itong nagsalita. Arlene, kailangan na nating umalis. Aalis na tayo. Huwag mo nang ihanda yung mga damit. Mga importante na lang yung bibit-bitin natin. Ang pautal-utal na sinabi sa akin ni Ronnie. Nanlalaki ang mga mata niya na para bang may biglang naalala. Ha? Bakit? Atakihin ba tayo ng mga aswang? Patawad Arlene, saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Pero ngayon, kailangan na natin munang Hindi na natuloy ni Ronnie ang kanyang sasabihin dahil biglang bumukas ang pinto ng tadyakan nito ni Kapekto. At saan nyo naman balak pumunta? Ang dahan-dahang sinabi ni Kapekto. Buhat niya ang walang malay na si Tatay Igme. Sa likuran naman niya ay si Lina. Nakapamaywang ito at nakangiti. Bukas na ang piyesta. Ngayon niyo pa iisiping umuwi? Ang tanong ng Reyna Elena sa amin ng nobyo ko. Dahan-dahan silang pumasok ng kwarto habang hinaharangan ako ni Ronnie. Bakas na bakas ang takot sa kanyang muka. Humarang din si Nanay Rosie. Itigil ninyo ito, Pekto.
Matagal na nating napag-usapan ang bagay na ito. Sana ay rumespeto ka naman sa tradisyon ng mga... Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Nanay Rosie. Gulat na gulat ako sa bilis ng kilos ni Kapekto. Natulala ako dahil ang dati lang na maamo niyang muka ay nanlilisik na ngayon. Nay! Akmang lalaban si Ronnie, ngunit nang lapitan siya ni Lina, ay parang bigla itong natulala at nawala ng ganang lumaban. Napaluhod lang ito at maya-maya lang ay bumagsak na rin at nawalan ng malay. Matapos noon ay lumapit sa akin si Lina. Tinitigan ako nito sa mata at sinabing, "Eileen, masarap ba yung tinuguan ko? O sige, matulog ka na muna dyan ha." Pagkabigkas niya ng mga salitang yon, ay naalala ko na kumain kami ng dala niyang puto at dinuguan nung dumalaw siya. Mukhang nilagyan niya ng gayuma ang pasalubong niya sa amin. Habang naaalala ko yun, ay nanlabo na ang aking paningin at nawalan na rin ako ng malay. Madilim na kinabukasan nang magising ako. Nakabihis ako ng maayos pero nakagapos ako sa isang antigong silya. Nasa gitna kami ng kagubatan at tanging mga silo lang ang nagpapailaw sa paligid namin. Napapalibutan kami ng mga kanayon nila Ronnie at mula sa likuran ko ay narinig kong nagsalita si Kapekto. Mga kapatid! Ang masaya at malakas nitong pagbati sa mga bisita na biglang tumahimik at tumingin kay Kapekto. Maraming salamat sa pagdalo sa ating munting selebrasyon! Nagngitian ang mga taong bayan habang kitang-kita ko na nakagapos si Tatay Igme at binabantayan ng dalawang maskuladong binatilyo. Matagal ng panahon nang huli tayong nagtipo ng ganito. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil nakinig kayo sa panawagan ko. Matagal na tayong humihina sa ilalim ng pamumuno ng ating hari at napapanahon na para sa pagbabago. Sobrang tagal na ng panahon nang pumayag tayo na makitungo sa mga tao. Ngunit anong naging kapalit nito? Unti-unting humina ang ating lahi. Dahil sa walang kwentang prinsipyo ni Kaigme, ay para tayong mga asong kumakain lang ng mga tira-tirang nahuhulog sa mesa. Samantalang, tayo ang nauna sa lahat ng mga aswang. Tayo ang dapat kinatatakutan. Ilang Antonio pa ba ang dapat mamatay para sa kabaliwan ng ating nakaraang pamunuan? Naghiyawan ang mga taga-baryo habang si Tatay Igme naman ay napayuko. Hinihimas ni Nanay Rosie ang kanyang likuran. Pinili nating maging tahimik at nirespeto naman tayo ng mga pinuno ng ibang mga kalahi natin. Ngunit may mga iilan na sinubukang pasukin at lapastanganin ang ating teritoryo. Tayo ang mga gabunan. Hindi tayo dapat binabastos ng ganito. At ngayong gabi, kasabay ng pag-iisang dibdib ng ating bagong hari at reyna, ang umpisa ng ating pagbabalik sa ilalim ng pamumuno ng susunod na henerasyon ng mga gabunan. Nagsigawan na naman ang mga tao at mula sa madilim na bahagi ng gupat ay dahan-dahang naglakad si Ronnie at si Lina. Nakasuot sila ng makalumang pananamit. Malaki ang ngiti ni Lina, samantalang si Ronnie ay blanko ang ekspresyon sa muka na para bang hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Nakasunod na parang abay sa likuran nila ang dalawang matanda. Nagtinginan ng mga bisita sa dalawang aswang na kasunod ng ikakasal at nagbulong-bulungan. "Ronnie! Ronnie! Gumising ka!" Ang paulit-ulit kong tawag sa nobyo ko.
ngunit tinignan lang ako nito. Kita ko sa mga mata niya ang takot, pero kusang gumagalaw ang katawan niya papunta sa harapan kung saan may nakahandang dalawang antigong silya na gawa sa kahoy. Salamat sa pagdalo, Kaimo at Kabaston. Malaking karangalan para sa lahi ng mga gabunan ang inyong pagdalo. Ang malakas na sabi ni Kapekto. Ngayong gabi, sa ilalim ng pulang buwan ay magaganap ang pag-iisang dibdib ng ating bagong hari at reyna. Nagsigawan ang mga tao sa paligid. Nakakabingi ang ingay, Misteri. Maya-maya lang ay pinilit nilang tumayo si Nanay Rosie. Tinutukan ito ng patalim ng isa sa mga binatilyo at pilit na pinalalapit sa akin. Ngayon, umpisahan natin ang seremonya. Gamit ang alay na ito at ang kanyang dugo. Pag-iisang dibdib natin ang ating mga bagong pinuno. Ang sigaw ni Kapekto. Gulong-gulo ang utak ko sa mga nangyayari sa paligid ko. Lumapit sa akin si Nanay Rosie at nanginginig na kumuha ng mga tuyong dahon mula sa kanyang pouch at nagpausok. Inilapit niya ito sa aking muka at nang maamoy ko ang matamis na halimuyak ay parang kumalma ang pakiramdam ko. Gumapang ang napakalamig na pakiramdam mula sa ulo ko hanggang sa dulo ng aking mga kamay at paa. Patuloy ang pag-oorasyon ni Rosie, ngunit nang mapalapit ito sa tenga ko, ay mahina siyang bumulong. Patawarin mo ako, Iha. Ito lang ang kaya kong gawin para sa iyo. Pagkasabi niya nito, ay napansin kong hindi ko na maigalaw ang aking katawan. Wala na rin akong pangdama. Nang subukan kong sumigaw, ay walang boses na lumalabas mula sa aking bibig. Naibabaling ko ang aking paningin at naririnig ko ang nangyayari sa paligid ko. Pero bukod roon ay wala na. Maya-maya lang ay may lumapit na dalaga sa nanay ng nobyo ko at nag-abot ito ng maliit na kopita. Pagkatapos noon ay hinawakan ng isang binatilyo ang aking braso habang ang isa naman ay yumuko at nag-abot kay Nanay Rosie ng isang maliit na punyal na gawa sa buto. Nakita ko na kumuha ng kaunting dahon ng matanda at mabilis niya itong isinubo at nginuya habang nakatitig siya sa akin ng makahulugan. Pagkatapos noon ay sinugatan niya ang aking kanang braso at dumaloy roon ang napakapulang dugo. Nakatingin ako ngunit wala akong nararamdaman. Sinalo ng matanda ang dumadaloy na dugo sa kupita at nang makaipon siya ng halos kalahati na nito ay hinawakan niya ng madiin ang sugat ko at nagbitaw ng isang mabilis na orasyon. Nakakagulat na biglang huminto ang daloy ng dugo mula sa aking braso. Agaran siyang tumalikod at inaangat ang kupita at itinapat sa pulang buwan. Nagsigawan ang mga taong bayan. Baliw na baliw at gigil na gigil sa malapit ng mangyari. Bigla namang bumaho ang paligid at nakita ko na isa-isang nagbabagong anyo ang mga tao sa paligid ko. Nagsihabaan ang kanilang mga braso at nagkulay itim ang mga balat nila. Misteri, tinubuan rin sila ng mga pangil at nagsihabaan ang mga buhok na naging kulay puti na rin. May mga iilan na naiwang tao pero ang mga ito ay hindi natatakot sa mga kasama nilang aswang. Dahan-dahang naglakad si Kapekto papalapit kay Nanay Rosie. Hindi pa siya nag-aanyong aswang. Sa ilalim ng pulang buwan, sa basbas ng puwersa ng kalupaang ating tinitirikan, sa daloy ng dugo na nananalaytay sa ating mga ugat, hinihiling namin o ninuno ng mga gabunan na inyong basbasan ang pag-iisang dibdib na ito ng mga bagong pinuno ng ating lahi.
Hindi pa niya natatapos ang kanyang dasal nang narinig ko ang yabag ng napakaraming hayop na papalapit sa amin. Nag-iba ang simoy ng hangin at kasabay ng panganganig ng lupa ang ingay ng napakaraming baboy ramo na nagsulputan sa paligid namin. Biglang tumayo ang dalawang bisita. Mabilis silang nag-anyong higanting baboy ramo at mabilis na sinugod ang matandang lalaki habang ang isa naman ay pupunteryahin si Nanay Rosie. Mabilis na nahawakan ni Kapekto ang sungay ng baboy ramo na sumugod sa kanya. Nakipagtigasan ito ng lakas habang mabilis na nagbago ang kanyang anyo at naging ganap na gabunan na siya. Walang hiya kayo! Itinuring namin kayong mga kaibigan! Tapos na ang panahon ninyo! Ang matapang namang sagot ng kalaban niyang baboy ramo. Samantala ay mabilis namang itinumba ni Tatay Igme ang kanyang sarili para harangan ang mga sumusugod na baboy ramo kay Nanay Rosie. Mapalad naman na hindi siya nito masuwag at sa halip ay tumusok ang mga sungay nito sa antigong silya kung saan nakagapos ang matandang lalaki. Dahilan upang tuluyan siyang makawala. Rosie! Ngayon na! Ang sigaw ni Tatay Igme. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita ko na tulala pa rin si Ronnie. Hindi niya napapansin ang mga nangyayari at nakatitig lang siya sa pulang buwan. Mabilis na dinura ng matandang babae ang minunguya niya sa kanyang kamay at ipinahid ito sa maliit na punyal. Galit na nakatitig si Angelina kay Nanay Rosie, ngunit bago pa niya mapigilan ito ay nagawa na niyang isaksak ang punyal sa binti ni Ronnie, sabay buhos ng laman ng kupita sa mukha ng anak niya. At sa isang iglap misteri, nanlaki ang mga mata ng nobyo ko. Natulala siya sa nangyayari sa paligid niya. Nakita niya na bumagsak ang nanay niya matapos itong sampalin ng malakas ni Lina na ngayon ay unti-unti na ring nag-aanyong gabunan. Anak! Gumising ka! Ang malakas na sigaw ni Tatay Igme na sa puntong ito ay nag-aanyong gabunan na rin at nakikipaglaban sa higanting baboy ramo. Pagbuka ng bibig ni Ronnie para sana sumagot sa tatay niya ay dumaloy ang dugo sa kanyang bibig. Nakita ko na saglit siyang natigilan at nablangko ang mga mata niya. Nanginig ang katawan niya at nagpakawala siya ng isang nakakabinging sigaw. Natigilan ng saglit ang mga nagkakagulong mga aswang. Tumingin pa sa akin si Ronnie at sa isang iglap ay naging gabunan ito. Ngunit siya ang pinakamalaki sa lahat. Mabilis niyang nilapitan si Lina na natulala at hindi na naituloy pa ang pag-atake kay Nanay Rosie. Sinampal niya ito ng malakas at tumilapon ito papalayo. Samantala, iniwan naman ng higanting baboy ramo si Tatay Igme para kalabanin si Ronnie. Sumugod ito ng mabilis, nakaumang ang kanyang matatalim na sungay. Dumampot si Ronnie ng isa sa mga baboy ramo na umaatake at inihagis ito sa mukha ng sumusugod na higante. Iwinasiwas lang nito ang kalahi niya. Ngunit nang ibaling niya ulit ang atensyon niya sa malaking gabunan, ay mabilis siyang tinadyakan nito sa muka, sabay hawak sa malalaki niyang sungay. Binuhat ni Ronnie ang higanting baboy ramo, gamit lang ang kanyang mga sungay. Sa harap ng mga nagkakagulong aswang, ay dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga braso, dahilan upang mapunit at bumulwak ang laman loob ng higanting aswang. Misteri, sa mga oras na yon, mas lalong nagkagulo. Nakita ko pa si Kapekto na tumilapon matapos na suwagin nung isa pang higanting baboy ramo. Pagkatapos nun, ay binaling nito sa akin ang tingin niya, sabay tumakbo ng pagkabilis-bilis para ako naman ang suwagin. Napapikit na lang ako. Alam ko na sa isang bundo lang
ay katapusan ko na. Pero bago pa man makalapit sa akin, ay nakita ko na tinadyakan nito ng malakas ni Ronnie. Matapos nitong bumagsak, ay mabilis niyang kinalas ang pagkakatali nito. Akmang dadamputin na ako ni Ronnie nang bigla siyang suwagi naman ang kalaban niya kanina. Tumusok ang mahahaba nitong sungay sa tagiliran niya at nakita ko na dumanak ang dugo ng nobyo ko. Pero binaliwala lang niya ito at sa halip, binuhat ang aswang at inihagis kay Kapekto na nakita naming akmang susugurin si Nanay Rosie. Hinarga ako ni Ronnie dahil sa hindi ko pa maikilos ang katawan ko. Pinalibutan kami ng ilang baboy ramo, ngunit umungol ito ng malakas dahilan upang mag-alinlangan ng mga ito na sugurin kami. Pagkatapos nun, ay bigla siyang tumalo ng ubod ng taas papalayo sa kaguluhan. Halos lumipad na kami at nakita ko na hindi na kami kinaya pang habulin ng mga kaaway. Maya-maya lang ay pumasok kami sa isang kuweba na malayo sa kagubatan na yun. Dito ay inihiga ako ni Ronnie. Ilang saglit lang ay nakita kong pumasok na rin sa kuweba si Tatay Igme na buhat naman si Nanay Rosie. Mabilis siyang nag-anyong tao at lumapit sa akin, samantalang si Ronnie ay nagbantay sa bukana ng kuweba, isa siyang higanting gabunan na naninigurong walang makakalapit sa amin. Iha, patawad! Ang sabi ni Nanay Rosie habang naglabas siya ng ilang dahon at sinindihan niya ito sa tabi ko. Umusok ito at ilang sandali lang ay nakaramdam ako ng matinding antok at nang idilat ko ang mga mata ko ay umaga na. Arlene, kamusta na pakiramdam mo? Ang nag-aalalang tanong ni Ronnie. Madungis ang itsura niya pero mukhang maayos naman siya. Ang sugat mo, anong nangyari? Hindi madaling itumba ang isang tulad ni Ronnie. Ang nakangiting sagot sa akin ni Tatay Igme na nakaupo malapit sa bukana ng kuweba. Patawad, Iha, at nadamay ka pa sa kaguluhan ng lahi namin. Huwag kang mag-alala at hindi na nila tayo malalapitan rito. Inihanda namin talaga ang huwebang ito bilang taguan naming mag-anak kung sakali man na magkaroon ng gulo. May mga nakabaong agimat sa paligid natin, kaya kami lang ang makakapasok dito. Arlene, ngayon, alam mo na ang katotohanan. Lahi kami ng gabunan. Kami ang lahi ng mga sinaunang aswang. Kami ang ninuno ng lahat ng aswang na nandito ngayon at kami ang pinakamalakas sa kanila. Pero pinili namin ang mabuhay ng tahimik. Hindi na kami kumakain ng tao. Ang lahi kasi namin ay kailangang makatikim ng laman ng tao o makahigop ng sariwang dugo kahit isang beses lang sa loob ng isang taon para mapanatili ang lakas namin. Pero nang makilala ko si Rosie, ay nalaman ko na kaya pala naming mabuhay ng normal kung kakain lang kami ng hilaw na karne na may orasyon ng isang magaling na albularyo na katulad ng asawa ko. Ang malambing niyang tingin kay Aling Rosie. Pero kapalit nun ay manghihina sila. Kaya nilang maging gabunan, ngunit kalahati lang ng dati nilang lakas. Nakumbinsi ni Igme ang mga taong bayan na manatili na lang kami sa ganitong pamumuhay at sumang-ayon na lamang sila dahil karamihan ayaw na rin namang makapanakit. Nakipag-alyansa siya sa mga pinuno ng ibang mga aswang. Matagal ng panahon ang nakalilipas upang makasigurong magiging ligtas ang barangay natin. Ang paliwanag ni Nanay Rosie. Pero kagabi, selebrasyon ng pulang buwan. Sa panahon na ito mahina ang aking kapangyarihan.
Ito ang dahilan kaya napili ni Pekto na gawin ang ritual ng pagpapakasal ng reyna at hari ng mga gabunan. Napailing si Nanay Rosie habang sinasabi niya ito. Kung natuloy ang ritual kagabi at nag-isang dibdib si Ronnie at si Lina, ay magiging malakas na gabunan sila. Si Ronnie kasi ang itinakdang maging susunod na pinuno ng lahi namin at dala ng kanyang kakaibang laki at lakas. Nang dumating kayo dito sa barangay namin, pinauusukan namin kayo tuwing natutulog. Hindi lamang para makapagpahinga kayo ng maayos, kundi para mapigilan ang pagbabagong anyo ni Ronnie. Natigilan si Kaigme. Anak, ninais namin ang nanay mo na ilayo ka sa ganitong buhay. Ang pausok na akala mong nakakatulong para makaiwas ka sa bangungot at makatulog ka ng mahimbing, siya ring dahilan kung bakit wala kang naaalala sa pagiging gabunan mo noong kabataan mo pa. Pero tay, naalala ko yung ilang detalye. Tulad ng kuwebang ito kung saan niyo ako dinala ni nanay, dati nang subukan kong kainin yung babae sa sapa. Pero wala kang natitikmang tao, anak. Maaga naming nalaman kung paano ka tutulungan. At dahil hindi ka purong gabunan, ay mas kaya mong labanan ang pagiging aswang mo sa tulong ng pausok na binibigay ko sa iyo. Niyakap ko si Ronnie Misteri. Ramdam ko ang panginig niya. Iyak siya ng iyak at niyakap rin siya ng kanyang nanay, habang ang tatay naman niya ay nakatayo lang sa bukana ng kuweba at nakatingin sa malayo. Misteri, hindi na kami bumalik pa sa bahay nila Ronnie. Sa halip, dumiretso na kami sa Maynila nung araw rin yun. May lamang mga damit at pera kasi sa kuweba na inihanda ni Tatay Igme in case of emergency. Dito na rin na malagi ang mga magulang ni Ronnie para magsimula ulit. Alam kasi niya na napagtaksila na siya ng buong barangay niya. Ang balita pa ng iilang tapat kay Tatay Igme ay si Kapekto na ang bagong pinuno ng mga gabunan. Siya pala ang umatake sa mga katabing barangay dahil sa kagustuhan niyang umangat ulit ang lahi nila. Wala na tayong babalikan doon, mga anak. Nalulungkot man ako, pero kailangan nating pagtuunan ng pansin ang mga magiging anak nyo. Protektahan natin ang buhay natin dito ngayon sa Maynila. At malay natin, baka kami na ni Ronnie ang huling gabunan sa angka namin. Ang nakangiting payo ni Tatay Igme. Hanggang dito na lamang po, Misteri, at maraming salamat sa pagbabasa ng liham ko. Bagamat nalaman ko ang lihim ng aking nobyo, ay hindi ako ni minsan natakot sa kanya. Sa halip, mas lalo ko pa siyang minahal, pati na rin ang mga magulang niya. Dahil nakita ko na kahit lahi sila ng aswang, ay busilak ang kanilang kalooban.